Hello mga ka-Jess! Good day po, no? Welcome po sa among balay. 6 months mami nga nagbalhinda ni mga ka-Jess, no? So, karon mga ka-Jess, akong i-introduce sa inyo ha guys, no? Ang off-grid solar system since wala mi kuryente. Wala mi kuryente sa gipuyan karon. So, ang among ginagamit a source of energy is off-grid solar system. So, atong tanawon guys, among i-introduce sa inyo ha, or among ipakita sa inyo ha ang off-grid solar system. Guys, ang ato ang setup, no? So, ang ato ang modified inverter, no? So, muna among ginagamit karon ng UPS sa computer. It serves na inverter siya, no guys, kay kung wala inverter dili siya makasupply og energy dito sa ato ang atong ginagamit ni energy or mga suga nato. So among or controller nga ginagamit is Arni 40 amperes, no. So float na siya guys, no, as you can see float na siya. So it means nga puno na ang ato ang battery. So naay mga breakers dani. Ako na i-introduce sa inyo guys ang nag-setup ani ang ako ang lovely husband. So ako ang husband guys. So may explain siya. Ginay-nay ta nag-setup, no. O inato rin nga setup guys, no. So atong one is controller. So gamit ang controller guys kay atong solar mo nang gagamit ang controller kaya atong solar is kusog ang kusog ang kuryente, so dapat control niya din ang voltahe ug amperahe ng sulod sa atong battery. So can you sa pabi pakita ang battery nga atong gamit pa? Atong gamit tayo guys nga dili lang natin hinamon na kay sakit yung kuryente kapila na ko na kuryente na ni guys kanimo. So muna siya ang ato ang battery nga ginagamit guys. Oh kani siya 32 600 ato gamit 15 amperes each, 3.2 volts, 5.5 amp hour. So, wala siya guys, pro di total ni tanan o 110 EH 12 volt system. Ayan. So, muna guys itong UPS inverter itong ato lang modified na itong kaning UPS. UPS is uninterrupted power supply itong gigamit sa computer. So gamay ni isang watts guys, dili mi makadawog sa electric fan gani. So suga ra jud siya. Suga, charger, mga sound nga mga gagmay nga sound system. Okay. Nara guys, ato mga breaker guys. Ibutan ko na to kuan guys. Kaning surge protection para in case ng mga kilat guys. Yanan mo kilat ini guys. So pag kilat niya dito sa grounding system guys. Grounding system mo dyan. Marita ang grounding system. Lubong na kaya siya. Okay guys. Mura na itanan ng kan guys. Wiring siya. Pinato na siya ng wiring. For temporary pa man siya na ito ni. Mag-add tapon nila ba ito isar ni. So i-parallel. Sitting na ko is parallel na ko para pusa sila sa battery mag-charge. Dali na mapuno na yun. So pagkakaroon pa pila ang ato ang watts na gigamit. Ang atong solar panel karon ang isa to duha ni kabok karon ni supply ani sa solar panel. 305 watts ang kada isa. So ni total sa 610 watts tanan ang yang gisulod dinhi karon kang controller Arni. Wala na siya guys, manang kusog siya mo charge mga float na siya guys, main float. No dia nag full charge niya ang battery. Nasa na float full charge ang battery. So atong voltahe sa atong naman to guys ha, voltahe na to sa atong PB atong solar 77 volts ang atong solar voltage. Ang solar amperes no atong maagi sa solar amperes is 0.8 na lang, 0.7, 0.8. Gikontrol na niya ang guys, gikontrol na niya ang amperahe pasulod sa battery kaya ang battery is almost full na siya. So gikontrol na niya 8 amperes, 8.8 amperes na lang gisulod. So sa pagkuha na ni guys, buntagan ni guys sa nakuha ni battery mo dagan na sa 23 amperes to 20 amperes ang yang ma-register din basta makuha na si battery kumbaga ga-charge pa siya.
So karon na full charge naman, almost full charge na. I-control na niya niabot na sa 28, 29. Ayan. Now sa guys, no. So ato na pundo karon niya i-hits. The battery voltage 14 volts. Sa atong amperes sa 12 volts kini setting. Amperes na to narano 1.13 amperes kay gagamit matag blower para siyang air condition siyang kwan sa yang heatsink. Dayon out 43 hits guys. Atong na butang kang battery 40 hits. So gamay ra gid among kaon ni guys, 110 ah man imong battery. So gamay ra gid na nakaon ta kay dili pa man may mga appliances sa mong gigamit. So, pila na ang pila ang total setup, pila ang cost and amount sa total setup for the meantime karon? Or atong setup karon yung dito siya 20k. 20k plus, Around 20k. Around 20k plus ang atong setup pero kung lagi ka nang inatot pa na nga setup. Temporary pa na. So, Yes. maybe kung kita nimo sa next vlog, kita niyo nga dili na ni siya natay inverter nga atong sa Hawsong sa China nga gikan sa converter tapos atong solar makita na tong unom na to ka solar phone makita niyo setup. Yeah. So, welcome sa among house guys. Among pakita sa inyo, no? For now guys, amo ni siya ang gamit namo. Nana siya yung radyo, pwede siya maka-radyo. And, so, bukod gamay guys. Sa kata. Naamo ang mga Solar panels. solar panels. Muni siya ang ibutang namo, no? Upat ni kabuk ka 305 unit watts, no? Upat ni siya ka 305 watts and then naapod tayo. Ato na taon na no. Baro pa pa. So mundo to siya ang ato ang solar panel sa black na wala na ikon. wala pa siya reelings, no? Ayan. Temporary pa man yun siya. Yeah. Naami una nga napalit which is katong 250 no nga solar. So dili gid siya enough sa mo ang mga gamit sa mga tsuga, so manang nag switch me to 305. This is a second hand na nga solar panels gikan sa Cebu guys. So mas naka-save me og 1,500 pesos. Ayan. Naka-save me og 1,500 pesos ani nga mga solar panels. So ayan guys. So medyo init no. So narita amo ang palibot. Muni amo ang palibot guys. So kaulan na siya hapit. So kung makita ninyo kung magabi dari hayag gani siya guys. Mga ka-Jess, ayan, hayag na ni siya magabi kay tungod sa among mga solar setups. So naapod mi mga temporary solars. Kung mga madaot among or naay problema, so naami backup solars no nga pwede na mo magamit no. Ayan. So napa yan. So mga backup solars na among magamit guys. Naa si Papa guys no para mag-explain sa ato kung unsa ning mga off-grid and hybrid solar no or on-grid solar nga atong gigamit karon si Papa day guys. Kung bana is industrial electrician. So ayan. So naa siya mga idea or knowledge about this kaning atong ginagamit or mga electricity kay electrician man siya. So ayan. So paunsa ang hybrid solar and off-grid solar like sa atong ginagamit. Ano guys? No, sa kaning solar, mga solar installation, dili pa ko na naka-expert. So dili expert kayo nga mo kan, pero at least na po knowledge gamay electrical man. So about ning nung hybrid off-grid o hybrid on-grid. Ano tawag lang hybrid guys? Iusa na mo gud na ang solar controller o ang inverter, solar inverter mo nang gitawag ng hybrid. Kung na yung individual tong pwede to bulag sila controller o inverter. Muna nakabot sa hybrid.
Ang off-grid system guys, sa atong one is off-grid system is independable siya sa mga source sa atong mga grid system nato di sa like si Palco, Morisco, saka so kuan siya independent siya, dili sa wala siya nagsalig sa wala siya salig sa kuan sa mga grid system. So naka-advantage o disadvantages. So naka-advantage sa kaning off-grid system guys. Guys, layo ka sa mga poste, layo sa suok ng restaurant guys nga di na maabot sa wiring sa mga atong mga grid system nato dinhi. So grabe siya, suitable siya for that kind of kanang mga wirings guys, kanang off-grid system. So naka-disadvantage siya guys is mahal yun siya. Kay the more ka mag-put up sa imong mga appliances sa imong balay, the more ka mag-need sa imong battery ug sa solar padapon nimo. Kung more kag butang sa imong kan, mag-upgrade kag daghan ko nga battery para enough sa iya nga to supply sa atong household. Kasi mo ni naka-disadvantage, mahal lang siya guys. So ang on-grid system guys is nagdepend siya sa sa atong grid system sa si Palco or Morisco. Depende siya guys. Nga naka-con pa na guys is makalis ka sa imong bayro doon sa imong kuryente. Ano man guys, so solar panels dayon yung input, solar panels input o grid input niya. Once gani pag si solar panel ang charge mag-charge siya sa bitos panong battery tapos load dayon, once gani pag malubat na si battery guys, ma-fill na ni off-grid on-grid system yang kuan nga hinay na king gamit siya yung battery, galwik na battery, mo-insert din to si grid system. Like si Palco, mo-insert to si Palco or Morisco para mo supply dito rin sa household. Mo rin nakatsada sa gamit sa electricity na gamit sa balay. So ang isa ra dia gasto nimo guys. Kung pwede naman gyapon dili ka magbutang battery, pwede ka magbutang battery. Pero nakadabi sa magbutang kag battery is pag mag-burnout sa grid system, under gyapon ka kanang kay battery source nga mo supply sa imong balay. Unay na kan pero naka-disadvantage mo mahal kay palit magag battery. Pero na uban guys nga di na sila mag-battery. Pero ang problema guys pag burnout sila total sa burnout. Kaya wala man sa backup system nila. Yeah, battery. Tingnan na guys, manang naka-disadvantage o advantage sa ning duha ka solar system. Pero sa among sitwasyon karon ga off-grid system Kaya itong layo kayo ang kwan guys. Layo kaya mo kwan sa poste, maabot mga almost 300 o 200 meters. Nga isa lang naka-wire so ako imigasto. So among gasto possible is naabot sa mga 35,000 kung magpabutang ni kuryente. So among idea is kung gasto naman lang may 35,000 for that electricity, why not nga solar na lang dito kung gasto mi og inana nga about since kana nga setup is isa na naka-setupan sa solar o wala na mi bayron. So ayan guys. So hopefully maayo ang nasabtan ninyo ang pagka-explain ni Papa Papa Astro. So daghan kayong thank you sa pag-watch sa mo ako mong giaghat to subscribe our channel Jess Raid so say bye-bye Papa. Bye. 6 weeks later. Jess ang gigamit karon ni Papa is ang among solar and nag-upgrade na pud mi og inverter ayan po 8 amperes po ang iyang harvest from sa adlaw po. Sa karon po mga ka-Jess is mag 8 in the morning. So di kayo pa kainitan yun. So ayan, nagamit na siya as grinder and kagahapon po is whole day po kami barina and grinder. So ayan. So ayan po ang gamit ni Papa.